Yon, nagbabalik po muli ang The Big B. Siyempre, kami pa rin po ang inyong host. Ano na ngayon ng nasa na ba tayo na hinto? Dito, pag-usapan ngayon natin tong mukhang magkakaroon ng bagong katropa itong si Kiko Barsaga at saka si Congressman Libiste. No, dito nga sa sa director ba to, no? Director to ng NPO. ng National Printing Office. National Printing Office. So ito si nababasa ko nga yan. Kasi trending to sa sa Facebook ngayon eh. Oo. So ito si RJ Lim na siya yung director ng NPO na ngayon nag-resign. Oo. So ang dami niyang rason dito rason niya kung bakit siya nag-resign, no? Pero ang point dito, hindi niya na raw makayanan yung corruption na nangyari sa Pilipinas. Lagi nang ganun ang sinasabi. Tapos nakakatawa pa dito, ang ginamit niya pa ditong figures para dito sa kanya pinaglalaban, si Kiko Barsaga at saka si Leandro Libiste. Nako, Diyos ko naman. Diba? So, ang tanong kasi dito, no, kung makapagsalita itong si RJ, RJ Lim, hindi kasi sikat eh. Nagpapasikat lang ata to eh. Siyempre sinakyan siguro ng mga DDS, alam mo naman sabik yan ng mga issue. Oo nga eh. So ngayon, ang nakakatawa kasi dito, ano bang trabaho ng NPO? Ang trabaho ng NPO is sila po yung nagpiprint ng mga dokumento, libro. Basta kahit basta print. Sa kanila yan. So, anong kanalaman mo sa pagpapatakbo ng gobyerno? Kaya nga. Parang salita ka ng ganyan. Tingin ko, baka may nabisto dyan. May nabisto ba? May mukhang dito, syempre, pag may ganyan, syempre hukayin yan eh. Andali. Isang tawag ko lang yan eh. Sige. Hello. Yung nagba-viral daw na RJ Lim, oo, alam mo na pala. Oo. Ayun nga. Ay talaga? So yun ang kwento. Kahit itanong natin kay Chavez. Hala ka? Sige nga, interviewin nga natin si Chavez, sige. Thank you ha. Ngayon ito pala yan. Kita mo siyang tawag lang eh. Alam na natin. Nangungumisyon pala yan. Siyang damakmak din palang komisyon at kurakot. Inunahan niya na pala. Oo, kita. Bago siya babuking, inunahan na muna. Inunahan niya na. Siyang tawag lang, di ba? Alam na natin. Yung pala yan. Anong komisyon ng illegal? Yung under the table. Hindi, ganito yan. Alam naman natin lahat ng tongpats, illegal yan. Sa gobyerno, walang pagkakaiba yan sa mga ginawa ni Diskaya at ng iba pa. Nila Garjola, mga ganon. Nila Yap, ganon. Yung project, nagpapatong ka ng komisyon mo. Yung ganon. Halimbawa, may magpapagawa ng libro. Magkano Korean? Minsan nagiging Koreano. Ngayon, inunahan niya lang ang gobyerno kasi nga, nabuking. Nabuking daw. Nabuking pala eh. Ayaw ni Pangulo nagnanakaw eh. Diba? Galit nga eh. Paano yun? Ano ba totoo eh? Alam daw ni Chavez eh. Dating Secretary Chavez eh. Sabi ng ating pink na palaka, alam nyo naman daw po pala yon na etong RJ nga daw po, matindi, mangomisyon. Ano po ba totoo doon? Parang wala rin siya pinagkaiba kay Libiste eh. Alam nyo nang nangyari kay Libiste, kaya nagdadaldal yan. Ano pala yan, di ba yung SPNEC? Yung solar panel. Solar diba? Philippines. Solar Philippines. Na nabigyan siya ng prangkisa kahit maliit lang pala na kumpanya ito. Noong 2019 ata ito, no? Singlaki daw ng prangkisa ng Meralco ang binigay. Yung binigay dapat yung proyekto na dapat na yun, pang Meralco dapat yung yung dokumento o yung quality ng kumpanya. So ang ending nito, hindi niya nabigay yung serbisyo na dapat na naibigay sa tao. Pumalpak. Nako. Ngayon, binenta niya ngayon yung prangkisa, 60% ata, no? Kay MVP. 13 million ata kung hindi ko nakakamali. 13 or 30 million. Billion. 30 billion. 30 billion. So, ibig sabihin, nung kumita si Libiste, nang walang nilabas na pera, laway lang. Kundi yung prangkisang binigay sa kanya ng gobyerno. So, kaya ngayon, mukhang mabibis na si Libiste dito, kaya
nagdadaldal ngayon dyan sa nag-iingat. dyan sa ano yan, sa Cabral Files na yan. Wala. Yan Diba? na nga yung kanina. So ganun din pala nangyari dito kay RJ Ruiz, parang ganun din. Mabibisto na kaya nagdaldal. Parang ganun. Yun na. Para bang teka, ganun-ganun na lang ba't maano nyo na ako? Malalaman na ng tao na ganito yung na ginagawa ko. Unahan ko na kayo kahit ilang minuto lang na mag-compose ka ng post, di ba? Syempre, ang mga DDS sabik na makisawsaw sa mga issue na ganyan, ano nila? Tingnan nyo kabobohan ng mga DDS, no? Yung nung nilabas ni Libiste yung Cabral Files, hindi man lang nagtanong na totoo ba yan? Hindi binirify. Walang ganun Wala nga silang critical thinking. Wala silang pakialam kung totoo o hindi. Basta makakasira kay Pangulong Bongbong, game sila. Kasi tayo naman, siguro naman tayo, pag yan napatunayan na totoo yung nilabas ni Libiste, maniniwala tayo Yung nga lang kasi ang daming ang question dito na doon pa lang na matagal mo na palang hawak yan, wala ka man lang sinabi sa amin na hawak mo yan. Bakit ngayon lang? Kung kailan patay na, timing talaga, diba? napatay na, saka mo nilabas, pwedeng ma-edit yan Diba? Pwedeng maglagay doon, okay, ito, insertion na ganito. Diba? At saka, ang point pa dito, ang gulo ng narrative ni Libiste. Sabi niya, ito, yung parang proposed, sa NEP lang ito, pero hindi iyan yung mga proponent. So, anong problema dun? Anong problema kung hindi pala naging proponent yung mga nakalista dun? So, anong illegal dun? Di ganito nga. Wala hindi ko makuha yung narrative niya Ang labo, kasi meron nga pinagtatakpan siya, namimili lang siya. Para sa akin, opinion ko lang ito kung yaan ay makakasakit nga kay Pangulong Bongbong tulad ko ng sinabi ko kanina, tignan mo yan, yung RJ, pinutakti nila. Kasi feeling nila makakasakit kay Pangulo. Kung yang mga dokumento o files na hawak-hawak ni Libiste ay makakasakit kay Pangulo, ako sigurado ko noong pa yan lumabas. Mukhang hindi yun ang laman. Mukhang nanganganib dito yung mga kampo ni Duterte. Yung mga kakampi sa politika. Sabi nga niya, di ba, pati nanay niya meron. Nando doon. Mukhang may mas matindi pa. Kaya iniingatan na pinipili lang yung nilalabas niya. Hindi yung all out talaga. Tama nga. Di ba? Sinabi nga ni Miko Calabano na yung binigay sa amin dokumento ni Libiste hindi kompleto. Kulang daw kulang May Kulang pinagtatakpan dyan. Kulang daw Kaya medyo talaga nagtataka talaga kasi tayo naman kasi. Kapag may nilabas na ebidensya kontra sa isang tao, ang unang tanong natin dito, totoo ba yung ebidensya? Yun totoo ba yan? Itong mga dinas wala yan na yan. Nagsasabi siya ng totoo. Ayun ang ebidensya. Yan. Siya may sabi niyan. Sabi ni ganito. Hindi mo ba napansin yung mga vlogger nila ganon? Sabi ni Roque. Ano bang kredibilidad meron si Roque? Sabi ni Maharlika. Anong kredibilidad ni Maharlika? Para yun yung gamitin ng mga vlogger nila. Tsaka parang si Libiste, para siyang nasisiraan ng bait. Sinusundan ko yung mga post niya sa Facebook. Para siyang daig pa niya yung vlogger Maya't maya magpo-post. Ganito, nagra-rank siya sa social media. Parang hindi ito congressman Siya ba talaga itong nagpo-post? Parang tapos yung 2.0 ni Meow Meow. Parang ganun. Nung una, pasalamat siya ng pasalamat kay Dizon. Kasi about daw sa Cabral Files, pinagkatiwalaan daw siya. Ngayon, nung hindi pumabor sa kanya, si Dizon, nag-iba yung kwento. Gumagawa na po siya ng istorya or issue about kay Vince Dizon. Corruption daw ni Vince Dizon nung nasa pa siya, under Duterte pa siya. Corruption ni Dizon sa ganito. Kumbaga, teka lang. Sir, nung una, bilib na bilib ka dyan Bakit ngayon bigla kang hindi lang pumabor sa'yo? Nag-iba na yung tono mo at may mga sinasabi ka na laban sa kanya? Tinanong sa kanya yan nakita ko yung interview Sabi kay Libiste, bakit ngayon mo lang nilabas yan kung 3 buwan na sa'yo? Oo nga. Yung sagot, din ang tanong ko Yung sagot ni Libiste, kasi na-verified naman to ni Vince Dizon. Ang layo ng sagot Tapos iba talaga. Ang layo ng mga sagot niya. Ito pa. Hindi nyo ba napansin na yung sino ba yung congressman na mapanga? Pinagtatanggol mo yun si Ridon. Si Ridon, di ba? Yung kaibigan niya. Kaibigan mo. Pinagtatanggol mo yung malaki pa nga na congressman. Eto yon.
napahiya siya doon na sa interview ni Pylon. Napahiya siya. Di ba? Bakit mo kamo itong si si Ridon merong nakuha na malaking pondo. Ikakaupo pa lang. Nung 2025. Oo. Ito lang, bago lang. Nung nakaraang taon lang, kakaupo lang. Dinadamay sa budget ng 2025 yung idol mo. Di ba? Pinagtanggol kita ron. Di ba? Mali naman, di ba? Ako kay Ridon, medyo kumbaga, binabanatan ko rin siya sa ibang mga part. Pero nung pagdating doon, na nasupalpal niya si Leviste, at itong si Leviste, halata naman na, ginagawan lang niya ng intriga si Ridon. Sabi ko, hindi maganda to Hindi naman pala, ba't gagawin? Binago niya yung statement niya, hindi yung party list na lang. Bicol Saro na lang daw. Diba? Yun. Biglang segue ng ganun. Tingnan mo Dapat ganun ang sinabi niya, hindi yung ipupunto niya itong si Ridon. Ganito. Touch move siya dun Dapat siguro si Takero pagkwentuin natin Boss, kwento mo na nga yan. Sige nga, pagkakataon mo na to. Dali na. Hindi kasi di ba yung unang nilabas ni Leviste, meron dang insertion si Ridon. Ang sabi niya Ridon talaga, ang linaw Ridon. Ridon Kung talaga. inumpleto pa yung pangalan nun. Congressman, ganito. Ngayon, biglang nagsalita si Ridon. Teka lang, bakit ako magkakaroon ng insertion? Kakapanalo ko lang noong 2025. Ngayon, biglang bawi si Leviste. Ano yan? Bicol Saro na. Bicol Saro. Mali yun. Kasi pag ganun kasing mag-name drop ka, bilang congressman, dapat sigurado kang isa ni-name drop mo. Parang si Kiko, 'di ba? Ganun naman si Kiko Biruin mo pati yung vice mayor doon sa Iloilo ba 'yon? Na nabaril yung sarili nung nag-aano siya ng gamit, 'di ba? Kinonektan niya sa flood control. Kita mo. Balo talaga, no? Mahirap. Idol ng mga DDS yan. Tay, tanong ko sa inyo, nakabalik na ba si Kiko Barsaga? Wala pa. Wala Ilang pa, buwan ba medyo yun? matagal yun. 6 na buwan. Matagal yun, Ang lupit matagal yun. naman ni Martin, 6 na buwan. Uy, di kay Martin yun, Ay, di ba? Kung ano yung committee yun ng kapag kamali episode. kami, tatama mo kami. Correct. yung ginawa kasi ni tinan mo hindi na yung tigilan yung dalawa. Ang galing no? Hindi, ang galing, 6 na buwan. Hindi, pero yung nakakatawa kasi dito, ang sabi ng mga DDS, unfair daw to kay Kiko Barsaga kung bakit daw siya nasuspinde. Ano ba nangyari kay Kiko Barsaga nung mismong hearing niya, hindi siya pumunta? Oo nga. Ng video games. Oo. Pinagmalaki niya pa. Tama naman. Ako, pabor ako doon. Dapat nga ginawa na 1 taon Kaya dapat nga. Sabi mo kay Ninong. Dapat nga dismiss na nga Sabi mo kay sabi mo. Sabi mo kay Ninong. Sabi nga. Di ba? Pagka ganun ang gagawin niya, matutuwa tayo sa kanya. Di ba? Pero, alam nyo, joke lang namin yun. Para sa akin, etong bago na naman nilang pawn. Pawn ang tawag dyan Kumbaga sa laro ng chess, meron na naman silang bagong pawn. Pain. Na pain, aatake. Di ba? Baka makasalat. Baka makasilat. Alam nyo ba yung salitang makasilat? Yeah. Yan. Baka sakali Makachamba. Makachamba ngayon, sabi ng ating pink na palaka, matindi rin pala sa kurakot yan. Ang daming mga kinukomisyon. Pati daw si ES din daw, mukhang alam din ata Oo. Dating ES Bersamin Si Bersamin. mukhang alam din alam ata din na matindi pala At saka tanungin mo nga kung lalaki, kasi ang pagkakaintindi ko hindi daw totoong Hindi lalaki kasarian pero ang puso. Parang iba alam mo naman, 'di ba? Medyo kapag kaganyan, medyo may paiba-iba ng mood. 'Di ba? Baka may binoboylet. Hindi, normal lang naman 'yon. Kung siya, hindi tanungin natin bakla ba? Siguro naman kasi di naman masama yun, nagtatanong lang tayo. Meron kasi dito kapag bakla, may binoylet, tapos pera ng taong bayan yung pinangboboylet. Yan, parang lalayo ka pa ba? Si Harry Roque, di ba? Lalayo pa ba tayo? Baka namang ganon. Marami dyan kita mo yung Boto Mesa nga daw, di ba? Isa pa yun, Boto Mesa. Mga artista yung mga inuupakan sa lamesa. Talong mo yan. Ano naman ang inuupakan niya? At saan galing yung binabayad niya? May blind item ka na naman ba ata?
Parang may blind item. Parang may blind item pa rin naman Bakit? Nagkatotoo naman lahat ha? Oh. Nagkatotoo naman lahat eh. Oh, ngayon, eto na. Pero eto, tingin ko yan magiging parte ng plano nila na tatanim ng mga intriga laban kay Pangulong Bongbong. Parang yung sinabi mo nga kanina, parang yung kanina nung nasa labas na pinag-usapan natin to, no? Na bakit siya nga mangingialam, hindi naman siya, yung trabaho niya, hindi pagpapatakbo ng gobyerno eh. Machine operator! Diba, parang sa isang kumpanya, machine operator ka, pero nangingialam ka sa operation. Oo. Di ba? Ano naman alam mo Ano doon? bang alam mo doon? Pero, ang matindi dyan, may korupsyon na kinasasangkutan. Paano mo nalamang may korupsyon, hindi ka naman nagpapatakbo ng gobyerno? Hindi, siya Baka mismo. yung sa'yo mismo. Yung sa kanya yung sa'yo mismo may problema. Kaya alam niya Oo. kasi meron siyang ginawa. Sabi nga ng kasabihan ng mga matatanda, kapag ka may ginawa, may ihahalimbawa. Nakuha mo yon? Kasabihan ng matatanda yan, na kapag ka ikaw ay may ginawa, merong ihahalimbawa. Sa amin, salita ng mga Ilocano, no, adda aramid, adda iyarig, kunada. Hindi nyo naiintindihan yun. Pero yun, inilocano ko lang. Oo. Kasi baka may mga Ilocanong nanonood dyan eh. Tama, mali. Kasi kapag ka may ginawa ka, meron kang ihalimbawa. Siguro yun yung inahalimbawa niya na may korupsyon May kasi korupsyon dito. siya mismo ang gumawa nangurakot. Yun. Grabe yung mga DDS dito no, na ito na, meron ng kasi yung post kasi nung RJ, tinanong ko yung post ng RJ sa Facebook eh. Kasama yung post niya mismo, kasama niya pa si PBBM sa picture. Pinost pa niyang ganon. Pinost niya pa talaga. Yung statement niya na magre-resign na siya, kung ba't siya nag-resign. Kasi nga, hindi naman siya kilala dahil nga nasa sulok-sulok lang, tahimik yung kanyang posisyon, yung kung ano yung trabaho niya. Diyan lang sa EDSA yung yung opisina niya nadadaanan ko yan eh. Kaya ganyan ang ginagawa. Alam mo, marami tayong mga kakilala na sinibak ni Pangulo dahil nga dyan sa nanakaw, yung pangungulimbat, pangungupit. Ilan na bang mga gabinete at mga USEC, ASEC ang mga pinagtatanggal ni Pangulo? Lalayo ka pa ba uli? Di ba si Si Bersamin. Hindi lang yan. Sino pa? Si isang bakla rin. Yun. Kita mo yung sino to? Si Arnel Ignacio. Si Arnel Kita Ignacio mo? pala, Galit si Pangulo sa magnanakaw eh. Ewan ko lang bakit natataon na marami bakla. Tulad niyan, tanong mo, baka bakla yan. Ako lang nagtatanong lang na ako, baka bakla yan. Di ba? Baka ano pa to? Baka under the closet pa to. Binibisto mo na. Hindi. Nagtatanong lang naman eh. Nagtatanong lang ako, hindi ko sinasabi. Nililiwanag ko, hindi ko siya inaakusahan. Parang nararamdaman ko lang, baka bakla yan. Ganon, di ba? Baka lang naman. Di ba? Hindi ko pa siya, kaya nga tumawag ako, hindi ko kilala eh. Pero si Leviste ngayon mukhang kakalma na daw siya eh. Bakit? Bakla rin? Mayroon siyang post na sabi niya, sa taong to, hindi na daw siya magsasalita. Sabi niya eh. Hindi na daw siya Pero magsasalita hindi pwedeng ganun. Dapat imbestigahan din dun yung paano siya nakakuha ng ganung bakit ka naman? Pero ang pagkakaalam ko, di ba, iimbestigahan daw kung papaano niya, kung totoo bang pwersahan niyang kinuha yung files kay Cabral. Di, tsaka yung yung SP-NEC niya na yan. Oo, Isa yung... pa yan. Kasi wala yung pinagkaiba sa paramali eh. 30 billion, bro. Tinan mo yung Kaya ba, di ba tinagurian siyang isa sa pinakamayaman? Bilyonaryo pala, pinakabata. Oo nga, kasi nga nabili nga ni Manny Pangilinan yung yung prangkisa. 30 billion? Nang walang puhunan. Ng Solar Philippines? Oo. Yan ba yun? Binigay ni Digong. Ang puhunan niya lang dito, yung yung prangkisa na binigay sa kanya ni Digong. Diba? Yun lang. Grabe, no? Ganun lang, wala ka nilabas sa pera doon. Pwede bang magkano kung na lang totoo yun, sana all talaga. Parang paramali, may paramali. Magkano yung puhunan ng paramali? 500,000? Pero nakakuha ng bilyong-bilyong pisong na project. Na project. Ganun din yung nangyari kay Libiste. Pero alam mo kasi, ewan ko, sobrang katakawan nila ng pera yan eh. Grabe. Tayo, magkaroon lang tayo ng mga swerte na tayo. May 20 mil tayo sa bangko. Okay na! Totoo talaga diba? yung
Yan na yung tinatawag na pagmamahal sa pera. May naging sugapa ka na, sabi ng Bible. For the For love. the love of money is the root of all evil. Huwag mo naman itinuturo si Takeo. Diba? Ba't mo tinuturo gano'n? Doon ako nakaturo sa camera. Doon nakaturo. Di, parang gumagano'n sa'yo eh. Iba talaga yung iba, kumbaga, pero totoo yun. Ikaw Huwag ka pinakamayaman dito. Huwag ka manunuro. Nanunuro ka eh. Oh, Pero legit totoo yun, yun. No? Sabihin mo guys. naman kasi walang ganun sa atin na matakaw sa pera dito. Walang ganun. Ang ugat talaga ng kasamaan kapag minahal mo na yung pera, hindi ka na nakukontento eh. May pera, may 1 million ka na. Sapat na yun. Pero hindi ka makukontento. Tingnan mo, tinuturo mo na naman pag may 1 million ka na kamo. Ay, wala akong 1 million sa May bag. 1 million ka na. Pero yun na nga, Ito. nagiging sugapa talaga ito mga politicians sa pera talaga. Walang kakontentuhan. Kaya hindi sila nakukontento sa 1 milyon, sa 100 million, maabot na ng bilyon, bilyon pera. Saldi ko, no? Matindi. Ano ang Naalala ko. dadalhin ba nila yan sa kamatayan? Pag namatay ba sila, may mahahakot sila kahit ginto? Tignan mo nga yung itsura ni Salde ko na. Di ba, napakapayat na. Biruin mo yung pinrepara na niya, yung bahay niya, na underground fifth floor. Grabe. Ibig sabihin, 5 palapag na underground. Mhm. Yun ay hindi makakapasok ang kotse. Kundi elevator lang, Oo. mga maleta, papasok mo doon, lahat sa ilalim, puro pera. Grabe, di ba? Grabe. Ang tanong ko, ano bang kasiyahan ng mga tao sa ganyang karaming pera? 'Di ba? Hindi sa totoo lang. Yun Ako. din yung tanong ko kasi kapag marami kang pera, ano gagawin mo dyan? Okay, mamili ka ng properties. Then, what? Oh. Pag namatay ka ba, dadalhin mo yan? Oh, sa totoo lang. Magkakagulo pa yung mga inaiwan mo dyan. Maiwan mo dyan, magkakagulo pa. Mag-aaway-away pa. Mag-aaway-away sila. Sila magkakasira. Sila pa magpapatayan. Mm. 'Di ba? Kasi yun ang itinuro mo eh. Kaya, 'Di ba? ba't tinuturo mo Hindi, na naman si sa'yo ako Takero? nakatingin, hindi. Nakakano nga, yan ang tinuturo. Kaya nga bigla akong tumingin sa'yo baka. Talaga. Alam mo, sa totoo lang, sa lahat ng mga vlogger, si Takero lang talagang Ang pinakamabuti. mabuti. Oo, mabait. Oo. Mabait, no? Hindi, si Takero Talagang naman, napaka-honest at Oo. napaka-bukal ang damdamin sa ano. never nag-fake news siya. Oh, never nag-fake news yan. At Nakakamali lang pag minsan. nagkakamali, Oo, nagsusorry agad. nagsusorry. Hindi tulad sa atin. Oh, hindi tayo nag-fake Ay, news. akala ko. Hindi tayo nag-fake news, nagkakamali. Nakakamali din. Pero ito nga yung advice natin sa mga bagong henerasyon. Huwag natin tutularan yung mga politiko ngayon na sugapa sa pera. Kung papasok ka sa pagiging politiko, kailangan yung utak mo, yung mindset mo, tumulong sa mga Pilipino. Kasi aanhin mo ang pera kapag namatay ka, iiwan mo lang yan eh. Pero kasi sa sistema na nangyayari ngayon, para bang malabo pa na magkaroon tayo ng matino na politiko Leader. Ayun na nga. Yung system talaga yung nagsishape sa isang leader eh. Kasi yung sistema natin ngayon, pangit eh. From 1987, aminin na natin, 1987 Constitution. Yung talaga yung humulma sa lahat kung bakit ganito yung mga politicians sa Pilipinas. Di ba? Ayaw din naman nilang baguhin yung sistema. Oo. 'Di ba? Ayaw naman nila ng constitutional reform. Paano nila babaguhin? Ina-perfect na nila kung paano sila magnanakaw. Gamit yang sistema, yang ating mga butas-butas na batas na yan. Pero sa akin lang, no, nung mga panahon siguro na yon, walang problema yung 1987 Constitution nung panahon na yon. Oo. Pero dapat Di pa nila gamay yan. kasi di pa nangangapa pa sila noon eh. Pero yung mali kasi dito, yung tumatakbo ng panahon, Hindi nga yun. na-stuck tayo doon. Oo. Pero mo, Ay, anong 1987, anong panahon pa ang 1987 sa 2026? Di ba ang layo na ng panahon natin ngayon? Nag-update yung mundo eh. Dapat tayo din mag-update din tayo eh. Correct. Yung ibang mga bansa, lalong-lalo na sa mga parliamentary system, nag-update sila kung kinakailangan taon-taon mag-update yung kanilang saligang batas, ginagawa nila. Kasi ganun nag-upgrade yung ano natin ngayon, yung mundo natin. So ganun din yung sistema ng politika at pamahalaan. Kapag hindi mo yan in-upgrade, anak ng toko, mano-mano pa rin kayo hanggang ngayon. Kaya ganito sa Pilipinas, huwag tayong magtaka. Sabi nga ng iba, kahit gaano mo kabait, kapag pumasok kang politiko, nagiging hindi ka mabait. Parang si Elison Fernando. Nahahawa ka eh. Parang sino? Elison Fernando. Eli. Si Elijah. Akala ko sinong Eli. Elison Fernando. Tropa yun. Eli Bendiata. Teka muna. Ano na yon, di ba? Di ganap na ganap siya ngayon dahil Di ba sabi niya,
Noon, di ba, nag-video siya, di ba? Na yung mga politiko, pera ng taong bayan na ginagamit nila. Pero pag nakita mo, ang ganda ng TV, ang laki. Ang Di ba? aircon. Yung aircon. Naka Yung pahaba. Ano na rin? Ano ba yun? Tanner, Nahaba na tanner. rin. Oo. Eh, samantalang dati, nagko-commute lang yun. Oo. Wala talaga. Hanggat ang sistema natin ganito. Kahit yung mga matitinong politiko, nagiging hindi matino kapag naroon na. Biruin Kaya itong ginagawa ngayon ni BBM, mahalaga to na suportahan ng mga Pilipino. Kasi once in a lifetime lang to. Wala nang susunod na Pangulo na Kaya nga eh. babanat sa mga kurap na mga politiko at magpapakulong. Basta ako bilib na bilib kay Pangulo sa ginagawa niya. Pag-usapan pala natin si no? Sino? Yung itatasta kami ni PBBM. Itataas na kamay? Si John Vic Remulla. Hindi siguro. Hindi seryoso ba Hindi yan? siguro. Oo. Kumukontra na eh. Oo. Balita ko kasi si ano daw eh. Wag Sino? na, tsaka na natin Saka na. pag-usapan. Hindi, pero si John Vic nag-ano eh. Kasi ano eh. Nagsalita si John Vic. Ewan ko, nangaasar lang yun ha. Pero, tingin ko Tingin ko nangaasar lang nangaasar yun. yun eh. Oo. So, yun. Paano tapos na yung ating oras at meron pang susunod. Abangan nyo na lang po. last 2 episode Ano tayo. na ang masasabi mo, Bro Sangkay? Dahil bagong dating ka na naman. ako, binabati ko yung mga kababayan natin, ang mga tagapanood no, ng Happy New Year, pambira, 2026 na. No? At sana lalo tayong i-bless ng ating Lord sa taong ito. No? Kasi ang bilis ng panahon. At itong 2026, matinding bardagulan yung magaganap ng mga politiko na naman. So tayo mga Pilipino, dapat ready din tayo harapin yang lahat ng yan. Pero ayun nga, naway maging masagana ang ating buong taon sa 2026. Happy New Year, mga kababayan. Yun, tax. Yun. So, salamat kasi masigla ako ngayon na bago natapos yung taon, akala ko talaga matitigok na ako. Pero matagal pa yan. Matagal pa sana nga matapos ko pa yung termino ni PBBM, dito pa ako. Sana makakasama pa rin tayo Magkakasama pa rin tayo. hanggang Walang maghihiwalay. hanggang mapalta si PBBM, sana makakasama pa rin tayo. Ganun pa rin. So, syempre, Happy New Year din po sa lahat. At syempre, may last 2 episode pa tayo dito sa The Big V. Then Last one. Last two. Tapos papalitan na to ng Maaring 2, maaring 1. Depende sa ano. Tapos may contract signing ulit yung mangyayari. So abangan nyo po yun. Tapos na po mga kababayan yung kontrata ng The Big B dito sa Radyo Pilipinas. Kaya po ipapalit naman natin yung kontrata ng The Bengador. Bengador. So, Mambebenga kami. So, madadagdagan lang po yung ating mga kasama at hindi po lagi na po pwede si Sangkay, po pwede si Takero, ganun din po ako. Iba-ibang mukha yung makikita Iba-ibang nyo. mukha. Pero mga gwapo at mga magagaling din. Na malaga. Yan. May nakalimutan ka. Ano? Kasi nasanay ako na nung hindi ka pa okay, binabati ko nga pala yung pamilya ko. Laging ganun. Ayaw din, no. Bakit ba hindi mo nga kasi hindi laging nanonood kasi yung nanay tsaka tatay ko sa Iloilo. Yan. Batiin mo na. Nanonood lagi yan sa atin. Yung nanay tsaka tatay ko sa Iloilo. Tapos yung mga kapatid ko nanonood yan ng replay tsaka yung pamilya ko, yung asawa tsaka anak ko. Ay, shoutout po. Yun. Nanay, tatay, Tsaka mga kapatid ko pala, yung kapatid ko nanonood ngayon sigurado. Yun, nanay, ate, kuya, kita-kita tayo soon. Yun, mga kababayan ko, paano? Hanggang dito na lang ang aming programa ng The Big B ngayong Sabado. Kita-kita po tayo sa susunod na Sabado. At sana may pasok na rin natin yung Bengador dito. At dun na po tayo mananahan. Muli, ako po, Mike Cervera, kasama si Sangkay Janjan. At Takero Miyamoto, nagsasabi ng Happy New Year po sa inyong lahat. Maraming salamat.